Hello guys. Ito nga po si Father Joel at lingid sa inyong kaalaman, kaya po hindi tayo nakakapag-vlog at video. Umuwi tayo ng Pilipinas for 10 days mula January 15 to January 25 at ngayon nga January 25 na. Pabalik na muli tayo sa The Land Down Under. Salamat sa mga naghatid, si Father Fike at si Father Eric. At ito nga, bini-video ko ang mamimiss kong kalsada. Kung sa Australia ay kalsadang walang hanggan, dito sa Pilipinas, lalo tigit sa EDSA, ay kalsadang walang hanggang traffic. Ayun na nga, sabi ko agahan natin. Umalis po kami ay 8:30 ng umaga, although ang aking flight ay 1:00 pa ng hapon, sapagkat ina-anticipate na po ang traffic. Ang ganda ng mga art, street art dyan sa EDSA, in fairness, ika nga. At syempre yung mga dami ng tao na pipila sa immigration, alam niyo naman sa Pilipinas, di ka po? Noong nakaraang uwi ko nga po, nung pabalik na ako, akala ko ma-upload ako. Sabi sa akin ni na Father Fight, sige ka, ma-upload ka. Sabi ko, I will be the happiest person to be uploaded. Anyway, hindi naman po tayo na-upload kasi hinanapan lamang tayo ng OC. Sabi ko, hindi naman po ako OFW, missionary po. At yan, nakarating na tayo sa departures. At yan na nga, iba't ibang flag. Sabi ko, bakit hindi kompleto ang mga flag na yan? At yan po ang Ninoy International Airport Terminal 1 at ang unang bumungad, syempre ang Philippine Airlines. Pero hindi po dyan tayo sasakay. Ito nga po, ang airport ang isa sa pinakamalungkot na lugar bukod sa sementeryo. I think itong pinakamalungkot na lugar sapagkat dito nagkakahiwalay ng pansamantala ang mga taong nagmamahalan at mga magkakamag-anak. Kaya nga po hindi na po ako nagpapahatid sa amin kasi ayaw ko na pag nagpahatid pa ako, malulungkot at iiyak pa ang inay. Ayan. Nandito na nga po tayo at nakapasok na po tayo. At syempre, pagpasok nyo po ng airport, ang una nyo pupuntahan, magbayad ng travel tax. At yan po, travel tax ay 1,620 pagka-economy. At na-surprise po ako. Nung nasabi ko ako'y pare, sabi po, naku, mayroon po kayong exemption kapag kayo missionary at hindi naman kayo OFW. Hihingi lamang po kayo ng certification sa Philippine Embassy na nagpapatunay na you are not OFW kundi ka ay missionary. Pero dahil nga po mabait, sabi siya, sige, for the meantime, Father, ito muna ang ibibigay ko sa inyo. Pero next time, kumuha po kayo. Pero nakalibre na po ako. Ayan na nga po, pila na tayo sa unang serye ng isang mahabang pagpila dito sa Malaysian Airport. Malaysian Airlines. Pero in fairness, sabi ko nga po, sabi nila ito daw isa sa pinakamura, pero natuwa ako Good job Philippine Airlines. Good job Malaysian Airlines sa inyong good service. At ito na nga po, pumunta na tayo sa immigration. Kita nyo ba ang queuing area? Ayan po, wala pang masyadong tao. Tapos paglingon ko, biglang dumami na agad ang tao. At sa wakas, nakalampas po tayo sa immigration. Mabait ngayon, sabi ko nga sa inyo, nung nakaraan, yan, gate number 16 tayo. Hinahanap ko ang gate number 16. Kita nyo naman, wala ang gate number 16. At kasi nakalagay doon ay 15, tapos ang sumunod 17 na. Kita nyo ga, ayan 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17. Sabi ko, nasa na 16? Hinanap ko. Pero yun na nga, nakita ko din naman ang 16. Doon pala yun after immigration. Anyway, kinukwento ko nga sa inyo na the last time na umuwi po ako dito, hindi agad ako nakalampas immigration. Hanapan ako ng OCE, parang Overseas Certificate Employment. Sabi ko, hindi po ako OFW, hindi po ako nagtatrabaho sa Australia, ako po ay missionary. Ayan, wala pa ang aming sasakyan, kaya kumain muna ako. At yan ang aking naibigan. Bumili ako ng barbecue. Bagamat may pakain naman po sa airplane, pero syempre 1:00 na, gutom na po ako. Hindi ko na nahintay. At kahit hindi ako nagkakanin, kumain muna tayo ngayon. Ayan, enjoy our food. Ayan, at nakakita din pala ako nito. Napakaganda nito. Maganda rin pala may ganito sa leeg pag nagtatravel. At ang binili ko, yung may pangsaklob sa mukha. Kasi nga, medyo maliwanag para natatakluban. At pag natakluban ng ulo din, hindi masyadong malamig. Kasi nga po, malamig sa airport yan. Wala pa ang aming eroplano. Kaya tambay-tambay muna tayo. Ayan na nga po, salamat sa Smart. Nakapag-charge po kami dito. At kita-kita nyo naman. Kaya ang haba ng aking
charger na ito. Dito ko ito nabili sa Australia at yan, unti-unti nang dumadami ang mga tao habang tayo naghihintay. Sa wakas, dumating na ang aming Philippine Airlines. Pero po, ito, Philippine Airlines, Malaysian Airlines. Kararating lang po nila, may bumababang mga pasahero at syempre lilinisan pa nila yon. At ito, gusto kong ipakita sa inyo, dito sa atin sa Pilipinas, ang test kit ng anti-COVID, binibili pa talaga. 350 pesos, kita nyo naman. Samantalang dito sa Australia, of course, hindi naman, minsan talaga natin maiwasan mag-compare. Dito, ay libreng-libre lamang. Sabi ko nga, sa pag-uwi kong ito, nakalimutan ko magdala. Kasi inihanda ako na magdadala sana ako kasi libre lamang naman. Pero dito, may bayad pa. Kahit nga yung mga pumupunta ng ospital, kailangan pa nilang magbayad. Ayan, pinakita ko lamang po kung ano yung mga pagkain na makikita niyo dito. Kita nyo naman si Katon Ying. Meron pala siyang ganitong business. At ito po ang duty free. Bibili sana ako ng pabango kaya lamang ay dollar ay kamahal naman. Wag na lang. At yun na nga po, umakyat na ang mga maglilinis. Ganyan pala po kabilis yung mga, sa daming iyan, lilinis. Kasi nga po, dumating ang airline, bumaba ang mga pasahero, tapos aakyat ang mga maglilinis, at maya-maya, aakyat na din kami. Sabi ko nga, hindi kaya napapagod ang driver nito. At saka yung mga stewardess, ayan, habang kami naghihintay. At unang tatawagin dyan ang business class. Siyempre, wala naman tayong pang business class at hindi naman tayo businessman. Kaya doon lamang tayo sa economy class. Group number 4 po tayo. At pinili ko talaga yung malapit sa toilet. Kasi alam nyo kapag nagpa-flight ka, ang hirap nung tatayo-tayo ka. At doon, ang pinipili ko lagi, mas gusto ko doon ako sa aisle. Kahit na hindi tayo sa tabi ng bintana, okay lang yun. Ayan na, tayo ay, so, parang kita nyo guys, sabi ko yun, parang gamit ko yun yung kulay blue na yun Ayan, inihanda na nila, ipapasok na. Supposedly nga pala, yan ay hand carry ko, pero sabi ng airline, in-anticipate nila yung hand carry namin, kung pwede daw, i-check in na lamang for free. Sabi ko, ay, sadya. Inagaw niya. Pero na-realize ko, mas okay din nga pala ang wala kang daladalang kahit check-in para magaan kumilos at yan, napakaganda po ng kanilang mga presentation. Ito po yung mga paalala nila, mga guidelines sa mga pagsakay in case of accident o ano ang dapat gawin at tamang mga actuation habang ikaw ay nagbibiyay. Ginawa nila itong musical, something like that, ayun ginaya pa nila yung The Queen, yan. At medyo nakakatuwa, napaka-creative. Hindi ka antok. Di ba pagka sa ibang mga airlines may mga stewardess na nasa gitna, dito wala. Ayan. Nandito nga po tayo sa likod. At yan, ginising nila ako, may pagkain. May, of course, Coke Zero kasi bawal sa atin sugar. At hindi ko din naman naubos yung pagkain sapagkat nabusog na ako kanina. Pero in fairness, sabi nga, masarap ang kanilang pagkain. Ayan, syempre, dahil nga po medyo mahaba-haba ito, manunood muna tayo ng movie yan. Cine Sky Pictures. Maganda itong napanood ko ito Ang pinanood ko palang movie dito ay The Miracle Club. Yung mga nagkaroon ng pilgrimage sa Lourdes at nagkaroon sila ng healing. Hindi lamang physical healing, kundi healing of relationship, healing of the heart, at healing of all those ika nga po ay mga sakit sa kalooban. Yan, nagsimula na ang movie. Pero ang totoo, yan, ako'y nakatulog din ho dyan. Hindi ko din naman natapos. Pero sa flight ko sa Kuala Lumpur to Perth, doon ko matatapos ang video. Ayan, dumating na kami sa Kuala Lumpur, Malaysia. At dito ko po tatapusin ang vlog na ito. Sana panoorin nyo ang part 2, ang aking paglalakbay from Kuala Lumpur to Perth. At ito po si Father Joel. Please click and subscribe. Thank you.